So, hi guys! Back again with another video. So, ang topic natin ngayon na naisip ko ay ang leptospirosis. Bakit? Kasi tag-ulan na at yun ang pinaka-common na sakit, hindi lang sa atin, kundi para sa ating mga fur babies. So, ano nga ba yung leptospirosis? Paano ba ito nakukuha? Ano ba yung mga signs na makikita natin sa ating mga pets? And kailan ba tayo dapat mag-worry at dalhin na sila sa vet? Number 1. Ano ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang sakit na ang nagkukos ay leptospira. Yung bakterya na yon, pinaka-favorite nila ang moist environment. Gustong-gusto nila yan, kaya pinaka-common sila tuwing tag-ulan. Pangalawa, so paano ba ito nakukuha ng ating mga pets? Pinaka-common na dyan ay kailangan alam natin at aware tayo sa presence ng mga daga. Ang mga daga kasi yung carrier ng leptospirosis. So, nasa katawan nila yung leptospira, yung bacteria na yon, and then na-excrete nila yon through their urine. So, yung urine naman na yon napupunta sa inuman at sa kainan ng ating mga pets. And once na nag-drink sila ng water at kumain sila, yun yung way para pumasok sa katawan ng ating mga pets, yung leptospira. Pangatlo, ano yung mga signs na usually makikita natin kapag posible na merong leptospirosis ang ating mga pet? Una, sobra nilang tamlay, ayaw kumain, talagang makikita mo na hinang-hina sila. Pangatlo, mataas ang temperature nila. In a worst case scenario, merong mga pets na nagtatae, na nagsusuka, pinaka-worst pag nanilaw na sila. So, ibig sabihin, masyado ng matagal yung ginawa ninyong observation period kapag napansin nyo na yung pananamlay pa lang on the day 1 ng inyong mga pets. Especially kapag sa bahay natin ay alam naman natin na mayroong daga. Yun yung pinaka-determining factor doon kung alam nyo may daga sa inyo. At may posibilidad na dumaan sila sa mga pagkain ng mga pets natin, mas magandang ipacheck nyo na sila kaagad. So, ano nga ba yung laboratory exams na gagawin sa ating mga fur babies once na suspected sila with leptospirosis? Number 1 is CBC. Pangalawa is blood chemistry. Bakit blood chemistry? Kasi ang leptospira o ang leptospirosis, usually nadadamage niyan yung liver and kidney organs ng ating mga. And of course, yung leptospirosis test. Yun ang magdidetermine kung talagang positive or negative ang ating mga pets. Dalawang klase yan. Pwedeng PCR or the lateral test. So, magkaiba yung presyo niya. Now, I hope it helped naman na malaman ninyo yung tungkol sa leptospirosis. And I pray that your dog and your cats will not get infected with leptospirosis. See you!